ating klase. Okay, Zairi? Ha? Lagyan ng bato ba? Ano ang ating gagawin sa loob ng klase? Okay, Larissa. Ganda. Okay? Okay, maghilom o huwag maingay. Sino pa? Okay, Princess. Okay, makinig ng mabuti sa guro. Dito naman. Okay, wala. Okay, Dante. Okay, makinig ng mabuti sa guro. Okay, Manong. Sinabi na ni Princess. Ano pa? Okay, Layos. Huwag maingay. Okay, sinabi na rin ni Marisa kanina na huwag mag-ingay. Ano pa? Okay, CJ. Okay, lahat ba yung umupo na maayos? Okay, BJ. Okay, tama na. Okay, mayroon din dito mga lituntunin na inihanda si teacher. Okay, pakibasa lahat. Aralan. Okay, una. Okay, makinig ng mabuti sa guro upang may masagot kayo mamaya. Okay, pangalawa. Okay, huwag magingay. Okay, ang pangatlo. Kayo para hindi tayo magkagulo. Naintindihan lang ba? Okay. Sige mas giingon on teacher. Sagot? Okay. Pang-apat? Okay. Ilagay ang basura sa tamang basurahan. Okay. Ang panghuli? Alam niyo ba kung ano ito? Okay, ano ito mga bata? Okay, magaling. Ito ay uwa. At mayroon din dito mga pitsil. Ngayon, isang araw, may isang uwak na uhaw. Habang lumilipad siya, ay may nakita siyang pitsil na may lamang tubig. Ngunit, ang tubig sa loob ng pitsil ay maliit lang. At hindi ito abot ng kanyang tuka. Okay. Tapos, si Uwak ay may ideya siya kung paano siya makainom ng tubig. Ang ideya ni Uwak ay ilalagyan niya ng mga maliliit na bato ang pitsil upang tumaas ang tubig. Ngayon ay may katanungan ako. Ano ang inyong gagawin upang matulungan si Uwak na mapataas ang tubig? Okay, Rosel? Okay, magaling. Lagyan ng bato, ngunit sa paanong paraan? Okay, CJ, paano? Okay, wala. Okay, sino makakasagot? Okay, Princess? Ito na ang teacher na kailangan Okay. Okay, punuin natin ito ng bato, pero sa anong pamamaraan kaya ninyo matutulungan si Uwa? Okay. Wala? Okay. Matutulungan ninyo si Uwak na mapataas ang tubig upang makainom siya sa pamamagitan ng pag-gain ng puntos. Ano ang gagawin ninyo upang makakuha ng puntos? Okay, Saidi? Oo nga, lalagyan natin ito ng bato, pero sa paanong paraan? Okay, wala bang makakasagot?
mga alituntunin sa silid-aralan. Okay? Para makakuha kayo ng puntos, ito, mga puntos na ito, kung sino ang makakasagot sa akin, kung sino ang hindi mag-iingay, at sino ang tahimik na grupo, ay lalagyan ko ng puntos ang bawat pitsil na ito. Naintindihan lang ba? Okay, ito ay para sa group 1, ito para sa group 2, at ito naman para sa group 3. Okay, ano nga inyong gagawin upang makakuha kayo ng puntos? Tumimik. Okay, magaling. Tumahimik o huwag mag-ingay. Okay, ngayon naman, ay may lalaruin tayo. Okay, ang larong ito ay tinatawag na cabbage game. Ngunit, lalaruin natin ito sa pamamagitan ng pagkanta ninyo ng Bubuka ang Bulaklak. Alam niyo ba ang kantang iyon, mga bata? Sige nga, kantahin natin. Bubuka ang bulaklak, sisira ang bulaklak. Bubuka ang bulaklak, sisira ang bulaklak. Pagdating sa reyna, nakibot-kibot siya. Buntiyaya, buntiyaya, buntiyeye. Okay, so dito magsisimula. Okay, makinig mo ng mabuti. Dito magsisimula ang cabbage. Tapos, ipapasa ni CJ dito, dito, tapos dito, ipapasa mo kay John Dave, dyan, dito kay Rosel, dito kay Gio. Okay, habang kumakanta kayo ng Bubuka ang Bulaklak, pag sinabi kong stop, okay, punong na ha. Tapos, inyuhang balatan ang cabbage, tapos kung saan inyuhang makuha ang litrato di ari, kaya inyuhang okay, makinig mo na, i-explain ninyo kung saan inyuhang, for example, nakakuha ang baka, kung saan ang sa baka. Tingnan na, i-explain na ninyo kung saan ang makuha ninyo sa baka. Naintindihan lang ba? Okay. Okay na, mahimik na? Okay? CJ, go, start. Ayun, ipasa. Sisira, go. Sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, sisira ang bulaklak. Pagdating Tindo. Isa lang po pagdating. Okay. May laman ba yan, Sophia? Okay, wala. Okay, patuloy tayo. Sige, ipas siya. Bubuka ang bulaklak, sisira ang bulaklak. Pagdating sa reyna, akibot-kibot. Okay, stop kay Rosel. Okay, stand up, Rosel. Teacher, di na siya kami magbasa, teacher. Okay, i-open. Anong larawan ang nakalagay dyan? Buto,
Okay, dito kaya na. Sa'yo nakuha. Ano yan pa dito? Okay? May nakakalam ba kung ano ito? Okay, maaari. Okay, okay, kuweba. Ano pa? May tubig. Ano ito? Okay, pinasta. Okay, ito ay magagandang tanaw. Ito ay isa sa magagandang tanawin sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Palawan. Okay, sige. CJ na ang last. Okay, kinsa na CJ? Ba't kayo tumatawa? May nakakatawa ba? Okay, dito sa unang pangkat. Ano ito? Sino ito? Kilala na ba kung sino ito? Okay, the other group, quiet muna. Sino to? Anong president? Ha? Sino to? Okay, sige, group 2, ano to? Sino to? Okay, sino si Dr. Jose Rizal Princess? Alam ko po yan, pero kung nakalimutan niyo po, nakasal po yan sa taas namin ng nasa Matinag po. Oo nga. Okay, makinig mga bata. Sairi, umupo. Sairi at Gaspin, umupo. Okay, ito ay si Dr. Jose P. Rizal. Siya ang ating pambansang bayani. Okay. Hindi niyo alam kung sino ito? Matay na po yan siya. Oo nga, namatay na siya. Okay, ito ay si Dr. Jose P. Rizal. Okay. Nasiyahan na ba kayo sa ating nilaro mga bata? Okay, ngayon naman ay may katanungan ako. Okay. Nakaano na ba mo o kwarta? Nakaipon na ba mo kwarta? Okay, asa di ka na yung kwarta ng iipon? Okay, asa na yun sa mga CJ? Sa mama, niya, asa mo po ninyo gibutang inyong kwarta ng iipon? Okay, very good sa alkansya, okay? Since ang lahat ay nagpartisipa, ay lalagyan ko ng tig na tatlong bato. Teacher. Okay, ang maingay, ibabawasan ko ang kanilang nakuha ko ito. Ngayon mga bata, bago tayo lumako sa ating talakayan, ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang pagtatalakay natin? May nakakaalam ba? Kung ano ang ating diniscuss kami ating bukid. Okay. Rizal? Kung naman si Rizal. Okay, ang ating itinalakay noong nakaraan ay patungkol sa maikling kwento. Alam niyo ba kung ano ang maikling kwento? Opo. Okay, sino ang nagsabi ng opo? Si Okay, Gio, anong maikling kwento?
Ang elemento ng maikling kwento, we have tauhan, panimula, kasukdulan, wakas, at tagpuan. Okay? Sino ang nakakaalam kung ano ang tauhan? Okay, tauhan. Okay, Princess, tumayo ka nga. Ano ang tauhan? Okay, very good. Mga karakter o mga tauhan sa kwento. Okay, ano naman ang panimula? Okay, ano ang panimula? May nakakaalam ba kung ano ang panimula? Okay, ang panimula, ito ay kadalasang pinapakilala ang mga tauhan. So, una-una sa kwento kung saan pinapakilala ang karakter sa kwento. Ano naman ang kasukdulan? Alam niyo ba kung ano ang kasukdulan? Hindi. Okay. Ang kasukdulan ay ang gitnang bahagi ng kwento kung saan ang mga suliranin ay binibigyan ng solusyon. Okay. Ano naman ang tagpuan? Alam niyo ba kung ano ang tagpuan? Alam niyo ba kung ano ang tagpuan? Alam niyo ang tagpuan, mga bata, o hindi? Hindi. Ang tagpuan ay kung saan nangyayari ang kwento. At ano naman ang wakas? Oo, ano ang wakas? Okay, Princess, tumayo ka nga, Princess. Ano ang wakas? Okay, mahusay. Ang wakas ay ang katapusan ng kwento. Ngayon mga bata, may papakita ako sa inyong isang video presentasyon. Ng araw, may isang tipaklong na masayang naglalaro at talong-talong. Okay? Ano-ano nga ba ang ating gagawin kapag may pinapakinggan tayong Huwag magingay. okay, Zairi? Huwag magingay. Okay, huwag na sinaan pa. Okay, Marisa? Okay, makinig ng mabuti upang may sasagot kayo kasi pagkatapos ay may katanungan ako sa inyo pagkatapos ng video. Okay. Okay, huwag na maingay. Si Langgam at si Tipaklong. Isang umaga, maganda ang sikat ng araw. May isang tipaklong na masayang naglalaro at talong-talong siya sa damuhan. Di nagtagal, dumaan ang isang langgam na karga-karga ang butil ng bigas. Kaibigan Langgam, bakit naman puro ka na lang trabaho ng pag-iimpok ng pagkain? Tingnan mo ko, masayang naglalaro. Halika, maglaro tayo at maganda ang sikat ng araw. Ang anyaya ni Tipaklong sa kaibigang si Langgam. Salamat, mahal kong kaibigan. Ngunit marami pa akong hahamputing pagkain. Kailangan ko itong gawin upang may sapat akong pagkain pagdating ng ulan. Sa gayon, hindi ako pugutumin. Matagal pa rin mo. Tingnan mo, napakaganda ang sikat ng araw. Kasarap sa kayaw. Halika na!
Tipaklong. Yun na nga, maganda ang sikat ng araw. Kaya dapat tayong magtipon ng pagkain. At nagpatuloy ang langgam sa paglalakad. Naiwan ang Tipaklong na patuloy na naglalaro sa damuhan. Di nagtagal, dumating na ang tagtulog. Hirap na hirap ang Tipaklong sa ulan dahil wala siyang matuluyan at wala rin siyang makain. Naisip niya ang kaibigang Langga. Marami itong tinupong pagkain. Isang gabi, nakarinig si Langgam ng marahang kapo sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. Ako'y nagugutom at ginuginaw. Parang nag-awa. Kahit konting pagkain ako'y pinibigyan. Ang pagsusumango ni Tipaklong. Naawa ang Langgam sa kaibigan at pinatuloy niya ito sa kanyang bahay. Humanga si Tipaklong sa dami ng pagkain na itabi ni Langgam. Salamat, kaibigan. Ngayon, alam ko na ang sinasabi mo na habang maganda ang tubo, dapat mag-imbak ng maraming pagkain. Hindi tulad ko na walang ginawa kundi maglaro sa panahon ng tag-araw. Ang wika ni Tipaklong. Huwag ka nang mag-alala. Marami akong pagkain. Eto, kumain ka. Ang mahalaga, ang natuto ka na sa iyong pagkakamali. Ang may kababaang loob na sagot ni Langgam. Nahihiyang kumain si Tipaklong. At masaya naman si Langgam sa nakikita niyang pagbabago ng kaibigan. Ngayon mga bata ay may katanungan ako. Para sa unang katanungan, para sa iyo, sino ang gusto mong tularan? Si Langgam ba o si Tipaklong? Tipaklong. Tipaklong! Langgam. Langgam. Okay, Jelly? Bakit si Langgam, Jelly? Okay, si Langgam ang nais tularan ni Jelly dahil marunong mag-ibig si Langgam. Para sa pangalawang katanungan naman, bakit kahanga-hanga si Langgam? Okay, bakit kahanga-hanga si Langgam? Okay, John Cliff? Naawa siya kay? Kay Langgam. Kay Tipaklong. Okay. Sino pa ang may ibang sagot? Okay, kayo, bakit hindi kayo tumataas? Okay, Gasvin. Bakit kahanga-hanga si Langgam, Gasvin? Okay, Hannah. Bakit kahanga-hanga si Langgam? Okay, very good. Dahil nag-iipon ng pagkain si Langgam at siya ay, anong tawag kayo Langgam? Ha? Mabait at ano pa? Matalino.
langgam sa panahon ng pangangailangan? Okay, bakit? Okay, dahil kaibigan niya si langgam. Ano ba ang ibang rason? Bakit kailangan lalapit rin kayo kay langgam? Okay, BJ. Ano si Jay? Ay, BJ? Ano? Stand up, stand up. Stand up. Okay lang yan. Sana. Kung ikaw si Tipaklo, malapit ka rin ba kay langgam? Bakit? Okay, para mag-impok ng pagkain. Ayan pa. Okay, tutulungan dahil nalapit si Paklo, tutulungan siya ni langgam. Okay, para sa panglimang katanungan, ano ang aral na napulot mo sa kwento? Okay, sino pa ano? Okay, dito sa buwan. Okay, Jacqueline, ano ang aral na napulot mo sa kwento? Okay, alam natin ang sila kapag si Tipaklo. Ano ang aral na napulot mo? Magtatrabaho? Okay, maaari. Okay, sino pa? Ako, teacher. Okay. Dali, Ana. Okay, yung ba tungkunan mo sa kwento? Okay, maaari. Okay, sino pa? Okay, isa na lang. Ako, okay, Princess ka. Try. Huwag maglaro basta't tag-araw. Kailangan mag-ipon ng pagkain para hindi magutom kung tag-ulan. Okay, mahusay. Ang aral sa kwento ay okay, ang aral sa kwento ay matuto tayong mag-imbak ng pagkain para sa panahon ng pangangailangan ay may dudugo tayo. Naintindihan lang ba mga bata? Okay, ngayong araw na ito, ang ating itatalakay ay patungkol sa pagpapahayag ng sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa napakinggang kwento batay sa tunay na pangyayari o papula. Okay? Kukuhanan ko ng puntos ang lahat ng grupo dahil nagtabi ra sa ilahang tapad. Okay. Ngayong araw na ito ay itatalakay natin ang pagpapahayag ng ating sariling ideya, damdamin, reaksyon. Okay? Pakibasa lahat. Ang pagpapahayag ay ang pagbibigay ng nasa sa loob ng isang tao. Maaaring ito ay ideya, damdamin o reaksyon na nanggagaling sa ating mga kaalaman o sa ating paniniwala. Naintindihan lang ba mga bata kung ano ang pagpapahayag? Okay. Okay, dito tayo sa una-una. Ang ideya. Ang ideya ay anumang pananaw o puro-puro na nangyayari sa isip, bunga ng pag-unawa sa
inyong article. Naintindihan lang ba? Kung magkakaroon kayo ng ideya kung paano alagaan ang hayop, particular na ang pusa. Naintindihan lang ba? Okay. Ang pangalawa naman ay ang damdamin. Ang damdamin ay ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing may naririnig, nababasa o nakikita isang pangyayari. Okay, ang damdamin naman, halimbawa kanina, yung pusa, okay, dito sa ideya ay may natutunan na kayo tungkol sa inyong narinig. Dito naman sa damdamin, halimbawa may nakita kayong pusa sa gilid ng daan. Ang pusa ay kawawa ang pusa dahil wala siyang makain at may sugat na siya. So, ang damdamin na yun ay kung ano ang nararamdaman mo sa nakita mo na pusa. Naintindihan lang ba mga bata? Okay. Ang reaksyon naman ay ang pagbibigay ng hatol o pasya sa kawasuhan at kahusayan ng isang napakinggan o nabasa. Ang reaksyon naman, kung kanina dito sa ideya, ay may ideya na kayo kung paano nyo alagaan yung pusa, dito sa damdamin ay kung ano ang inyong nararamdaman sa nakita ninyong pusa. Ang reaksyon naman, for example, ang giring, diba kanina, anak ko nga, ang giring, kaya siya sama, buhay kaayo, igutom siya. So sa reaksyon, inyong dalo na iring sa inyong balay, inyong alagaan, kaya bigay sa ideya, na ano mo ideya kung paano sa alagaan ang giring. Nakasabot lang? Opo. Okay. Talaga ba naiintindihan nyo ang mga binasa natin, ang talakayan natin? Opo. Okay. Ngayon ay tumakot tayo sa isang may kwento na pinamagatang. Okay, pagkakasa lahat. Okay, makinig kayong mabuti dahil pagkatapos ay may sasagutan kayo. Okay, ito ay kumilos at magkaisa. Maraming patakong bagay sa aming paligid, tulad ng basyo ng bote at plastik na nakatambak sa mga basurahan at loob ng ilang kabahayan. So, may mga patakong bagay raw, katulad ng basyo ng bote. Ano ang basyo ng bote? Alam niyo ba yun? Opo. Okay, kanang mga basyo sa Pepsi, sa Mountain Dew, yan. Mga basyo ng bote at plastic na nakatambak na sa basurahan sa loob ng bahay ng mga, like for example, mga silingan ninyo. Di ba? Naman na sila yung mga basurahan nito. Magitambak lang ang mga basyo sa bote o plastic. Okay. Ang mga lumang dyaryo at maruruming damit ay nagkalat din kung minsan. Okay, katong mga hugang selina, ang mga dyaryo, kay nagkuan ra, nagkalayat ra sa kuan sa palibot. Okay. Para sa iba, ang mga ito ay basura lamang, patapon at wala ng silbi. Okay, para sa uban, ang mga basura, katong mga basura, kay wala lang to sa ilaha. Patapon lang, tapos useless. Kabulungan sa useless, wala na'y pulos. Okay, kaya naman, ang ating kapaligiran ay punong-puno ng mga kalat. Okay, pinamumugaran tuloy ang mga ito ng daga at insekto. Ano ang namumugad sa mga ito? Laga at insekto. Okay, daga at insekto. Okay, pinagmulan din ito ng mga pagbabara ng mga daluyan ng tubig at sanhi ng pagbaha. Okay, tapos nakakasama rin ang at pagbaho ng hangin na ating nalalaka. Ito ka ng mga bago, kaayon na ato ang masimbot, ahaligikan sa basura nga nagkalat sa palibot. Okay. Huwag na nating hintayin ang salot na idudulot ng ating basura. Panahon na para tayo ay kumilos at magkaisa. Dili na nato kanang pulaton kung unsa pay makuan sa ato ang palibot. Dapat kay maglimpyo ta mintras wala pa na nangadaot ang atong palibot, wala na sila nangabaho sa atong palibot. Okay, naintindihan niyo lang ba kung ano at ang maikling kwento na aking binasa? Okay, ngayon naman ay may sasagutan tayo. Okay, pakibasa
kung malayo ang basurahan. Yung maglabay na yung basura, kung layo ang basurahan. Ay, labay din sa palibot. Kakaiba ang basura sa bag. So, ito ay star. Ang mabahong hangin ay nakakasama sa ating kalusugan. So, ito ay tama. Kasi ang hangin ay nakakasama sa ating kalusugan. Ang sinabi dito, okay, makinig. Okay, group 2 minus. Okay, ang sinabi dito na ang mabahong hangin ay nakakasama sa ating kalusugan. Ito ay tama. Okay, pangatlong katanungan. Magandang tingnan ang paligid kung walang nakakalat na basura. Heart o star? Okay, group 1 ano? Group 3? Okay, ito ay heart. Okay, pang-apat, maaaring hindi na tumulong sa paglilinis kung marami na silang gumagawa nito. Okay, group 1, ano ang sagot? Okay, star. Bakit star? Kasi? Okay, star ang sagot kasi ano ang sinabi dito? Hindi na tutulong, marami na silang gumagawa nito. Bakit hindi tayo tutulong? Tama ba na hindi tayo tutulong kung marami nang gumagawa sa isang gagawin? Hindi. So, ito ay star. Okay, ang mga bote at plastic ay maaaring i-recycle upang mapakinabangan pa. Heart o star? Heart. Bakit star, BJ? Stand up. Bakit star? Okay, ito ay heart dahil ang mga bote at plastic ay maaari pa natin i-recycle para mapakinabangan. Okay, naiintindihan lang ba? Okay, ngayon naman ay may katanungan ako. Okay, ano ang ibig sabihin ng ideya? Ano ang ibig sabihin ng ideya? Okay, Zainin? Pagplano? Okay, maaari. Ano pa? Okay, Marisa? Okay, magunaw na siya may buhat. Maaari. Ano pa? Okay, Gio? Okay, mag-isip mo ng timon. Ano? Okay, Princess. Ano ang ideya? Okay, stand up, Princess. Okay, mahusay, Princess.
Jason. Okay, ang reaksyon, ito ay pagbibigay ng hatol o pasya sa kawastuhan at kahusayan sa napakinggan o nabasa. Okay, ano naman ang damdamin? Okay, wala namang iba. Okay, Marisa? Ang damdamin ay ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing man na may teacher? Ako pa na teacher. Teacher na Okay, group 1 and group 2 minus. Okay, ang damdamin ay ang nararamdaman ng isang tao tuwing may naririnig, nababasa o nakikita ang isang pangyayari. Okay, ngayon, alam niyo ba na ang pagbibigay ng pahayag ay napakahalaga dahil ano, Zairi? Ang pagpapahayag ay ang pagbibigay ng nasasaloob ng isang tao. Okay, stop na, Zairi. Okay, ang pagpapahayag, pero ang sinabi ko, alam niyo ba na ang pagpapahayag ay isa na mahalaga sa atin dahil ito ay nagpapatunay na naiintindihan natin ang ating narinig o nabasa. Ngayon naman, dahil alam kong lubos na ninyo naiintindihan ang ating talakayan, ay may pangkatang gawain tayong gagawin. Okay, pero bago ang lahat, ano-ano muna ang dapat natin gawin kapag may pangkatang gawain tayo? Okay, Ariana? Okay, magtinabangay o magtulong-tulong upang matapos agad ang inyong gawain. Kaya ano pa? Okay,
Okay, group 2. Diyan, Dave, maminaw. Okay, paluto. Iguhit sa papel ang masayang mukha kung wasto ang gawain at malungkuting mukha naman kung hindi. Naintindihan niyo lang ba kung ano ang inyong gagawin? Opo! Okay, ano ang inyong answer ninyo? Sad face. Okay, very good. Okay, huwag mo nang mag-answer.
Ganyan na Marisa, pamubalik sila wala ang Manako teacher. Manako teacher. Asa to? Ilan na walang napul. Naman mo ba? Ginako 3. Nagulat ba? Ito ay nalungkot kasi hindi niya nakita pa ang kanyang inay. Ito ay mali. Para sa pangatlo naman, Si Gia, napatawa sila pa ng malian mo. sino? Iyo! Gia, wala na rin minus ang group 1. Nahilong na rin na, pero di mo minusan. Group 3. Group 3, number 3. Ay, hindi pa man lang pumatok. Ano ito? Ito ba ay nagalit? Nagalit ba ito? Ito ay nagulat. Number 3 ay nagulat. Para sa pang-apat naman, yehe! Bukas ay pupunta kami sa zoo. Ano yan? Ito ay natuwa. Tama ang kanilang sagot. Para sa ikalimang bilang naman, Jimmy, puro palaro. Mag-aral ka ng iyong mga leksyon. Ano ang kanilang sagot? Nalungkot ba ito? Ito ay nagalit. Mali ang kanilang
Number 1, sasali sa paglalaro